Maraming salamat sa Lord. Napakaganda po ng ating inawit na hindi lamang basta profound yung name na Jesus Christ, kundi indeed powerful siya. Na kapag dumarating tayo sa mga matinding problema sa buhay, magandang ini-invoke natin yung pangalan ng ating Panginoon. Hindi natin gagamitin yung pangalan ng Lord kapag nabibigla lang or nadudulas, kundi gamitin natin each and every time may problema tayo, mga kapatid. No, wala naman tayo ibang pangalan na pwedeng tawagin na lagi siyang present or laging willing and able to help us. Kaya tunay nga po, napaka-powerful ng pangalan ng ating Panginoon, at siya rin naman po yung katangi-tanging nagpakita ng ganung klase ng pag-ibig or love sa atin. So narito po tayo sa last part nitong pinag-aaralan nating 2 verses na ito sa Deuteronomy 6:4-5, yung Shema, yung Yahweh, di ba? Yung Leb, yung Nefesh, saka yung Koach. We will close this study sa panghuling part ng series ng pag-aaral or mensahe na ito. Tayong lahat po ay yumuko muna, tayo manalangin. Lord, maraming salamat po muli sa love. Maraming salamat po sa mensahe ng awit na ibinigay mo sa amin, na even though our sins are great, your love is greater. Maraming salamat, Panginoon, na napakasarap pakinggan. Napakasarap pakinggan, Panginoon, na sa dinami-dami ng kasalanang nagawa namin, yung pag-ibig po ninyo hindi nagmamaliw. Even though we are faithless, you remain faithful because you cannot deny yourself. At sa araw na ito, Lord, sa mensahe pong aming pakikinggan, nagmula sa inyong mga salita through Moses, mas lalo namin makikita kung paano mo po kaming minahal. Kaya Lord, Father, lead us by your Spirit, give us understanding, give us teachable hearts. Thank you po muli. This is our prayer in Jesus' name. Amen. So ang pamagat po ng mensahe sa araw na ito, walang iba kundi yan po. Kahit pa paano nakailang Hebrew words ng mga pinag-aaralan natin. Ano raw uli yung leb? Ano yung leb? That is the heart. I love you so much. Di ba? I love you. Okay, ano naman yung nefesh? Ano yun? That is the soul. Ang Hebrew word ng soul ay nefesh. Yung koach, ano yun? That will be the strength. Ano naman yung Yahweh? Of course, that is the Lord, the personal name of our God na ibinigay niya kay Moses. At panghuli po sa pag-aaral na ito, i-wrap up natin yung pinag-aralan natin by this word. Ang English alphabet translation po niyan ay Ahava. Ahava. Yan. And of course, ang eksaktong English translation ng Hebrew word na yan ay walang iba kundi love. We know the word agape, unconditional love. Kaso po yung agape, Greek. The word agape is Greek. At alam din naman natin na mayroong klase ng love na ang tawag ay phileo. Yung tinatawag na filial love. Ito po yung mga familial love. Yung pag-ibig ng kapatid sa kapatid, kaibigan sa magulang, sa anak. Philanthropist, Philadelphia. Alam po ba natin ang meaning ng Philadelphia? Brotherly love. Pagmamahal ng kapatid sa kapwa kapatid. Philadelphia, phileo. So merong agape, which is unconditional love, merong phileo, at yung pinaka nasa ilalim, eros. Another Greek word. Diyan ang galing yung erotic love. Okay? So mag-ingat po. Baka naman yung nagsasabi sa atin ng I love you. Paki-Greek mo nga yan. Paki-Greek mo. Okay, fine. I eros you. Mag-ingat ka na. Mag-ingat na po tayo. Pero babalik tayo sa Hebrew. What is the Hebrew word for love? Ahava. Ahava. Yun po ang ginagamit sa Old Testament na word, which is the Hebrew language. Alam po natin na Hebrew, sa Hebrew na sulat, majority ng Old Testament. At merong part na Aramaic. Hindi po Arabic. Aramaic ang lengguwahe ng araw. Yung pong Arabic, ngayon na lamang yan, na-develop na lang later on. No? Pero Aramaic, saka yung tinatawag na, most of all, Hebrew. Isinulat po ni Moses ang Pentateuch, or yung first 5 books ng Old Testament in Hebrew.
Kaya nga po, you know what? Even may mga Saudi ako nakakausap, they love to learn Hebrew. Alam niyo mga kapatid, one way or the other, may mga Arabs, may mga Muslim, meron silang secret admiration sa Israel. They have. It's only their religion stopping them. But in their hearts, tinitingala nila ang Israel. In their hearts. But again, the religion itself, the ideology, hates Israel and Judaism. Kasi nung panahon po ni Solomon, yung mga Arabs, nagbibigay sila ng tax, nagbabayad sila ng parangal, nagbibigay sila ng amount ng parangal kay Solomon. And you know what kung magkano? 666. O wag na nating i-connecta kay Satanas sa Antichrist. 666. So babalikan po natin tong love. What is love according sa Hebrew dictionary? Hindi love according sa atin, hindi love na kung sino lamang ang nag-interpret. Kasi maraming nagtatanong niya, what is love? Di ba? Love is a many splendor thing. Di ba? Love is blind. Lagi kong kino-question yung mga salitang yan. Kailan mo nakita sa Biblia na sinabing love is blind? Basahin po ninyo mula Genesis hanggang Revelation at ituro po ninyo sa akin na sinabi ng Biblia, love is blind. Tao lang po ang nagsasabi niyan. Tao. Kaya po wag natin pinanghahawakan yung quotation ng mundo. Let's go back ngayon sa Biblia. So what is the meaning of love? As per the Hebrew word ahava. Nagbasa ako ng mga Hebrew writers patungkol sa word na yan. Pinagmamalaki nila yung ahava. Yung original, let's say, pinakaunang word na ginamit pertaining love sa English, sabi nila para daw siyang hininga. Ahava. No? Para kang nagbubuhos ng kalooban. Pinagmamalaki nila yan. I ahava you. Hindi lamang yung para bang katulad nung ginawa ng Panginoon kay Adam, nung ginawa siyang living flesh. Di ba? After hulmahin ng Panginoon sa lupa si Adam, yung katawan pa lang, wala pang buhay, hiningahan niya, sabi nila, para daw tunog ng ahava. No? That is the love of the Lord. Pinagmamalaki nila yung word na yan. Which is of course, me myself also, nakikita ko, napakaganda. Ahava. So, anong meaning ng love according sa Hebrew dictionary? Hebraically, ahava is a verb and a noun. It is an act of doing. Ahava is not just a feeling. Hindi lamang po sentimiento ang ahava. Ngayon kasi it's very easy sa mga tao magsabing I love you eh. I love tuna. I love Facebook. Ibang lahat na lang ginagagamitan ng love, ano? It's so easy. Lahat nilalagyan ng love. Parang yung salitang ever. Lahat na lang ng word may ever. No? Ito ng pinakamasarap na sardinas ever. Oh, really? Yan lang ba talaga pinakamasarap? Yung Hokkaido ba? Natikman mo na? Yung Spanish sardines ba? Natikman mo na? Hindi nakalata, ha? Yung fresh. Di ba, ang mga tao, ang hilig gumamit ng mga word, nang wala namang talagang tinatawag na seriousness, naging expression na lang. Di ba, maging sa mga pagte-text, sa mga messages sa mga loved ones, ang ending lagi, I love you. Kaya ang tanong, gano'ng katotoo yung I love you na yan? O naging yun na lang yung tuldok mo? Imbis na sasabihin mong full stop, nung araw kasi, nung panahon ng telegrama, ganyan, di ba? Full stop, kasi sasabihin mo dun sa gumagawa, sa nag-encode eh. Pagtapos ka na magsalita, full stop. Diba? Pagtapos sa isang sentence, full stop. Ngayon hindi eh, I love you. Yung full stop mo, I love you na siya, naging tuldok na lang. Pero kung totoo naman sinasabi mo, why not? So kailangan lang medyo maging totoo yung pagsasabi natin ng I love you. So, ahava, sa Hebrew, it is an act of doing. Hindi lamang siya word. Hangin na dumaan sa vocal cords, medyo nagkaroon ng konting melody or tono. Hindi lamang ganun yung love. Hindi lamang yon. The root word of ahava is ahav. The term ahav in Hebrew means to give. To give. Nagkakaroon po ba tayo ng idea? Hindi ba? Ano ba sinabi nila sa isang quotation? You can give without loving, but you cannot love without giving. Totoo nga naman. Paano masasabi sa aking mahal mo ako? Hindi, you're not giving anything. Hindi ko sinasabing wala ako. Hindi mo ako binibigyan ng cellphone. Hindi mo ako binibigyan ng chocolate. Hindi mo ako binibigyan ng flower. Kasi ang tao kasi ganyan eh.
Laging may physical, mayroong mga tangible objects para masabing totoo nga or mahal siya or what. But it's more than that. We're talking about actions here. Love in action. Not just love in word. Hindi lamang yan. The Hebrew word ahava is not just an emotion, but an action. Ahava is not based on sentiment, but action. So bago po tayo magbitaw ng word na I love you or love, 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 siguraduhin po nating totoo from the heart. Hindi lahat love mo, I love this mic so much. May tamang pinagagamitan. Baka naman like mo lang, I like this mic so much. You know, maging tama tayo sa paggamit na parang pangalan ng Diyos, parang di ba pangalan ni Jesus Christ. Hindi natin kung saan nilalagay o ginagamit ang pangalan ni Jesus Christ. Pinipili din. Sabi ko nga kanina, pag nagulat po tayo, wag na natin ginagamit yung pangalan ni Jesus. Di ba? Alam na natin yan, sa movies kasi buo pa eh. Hindi lamang sa buo, may mura pa sa gitna. Ay, mga kapatid, tinisip ko kulang ng tamaan ng kidlat tong mga ito. Ako okay lang sa akin mga kapatid, to be honest with you, na kapag merong gumamit sa pangalan ng Panginoon in vain, tamaan ng kidlat. Pero you know what? Thinking ng tao kasi yun eh. We have a loving God. Pasalamat tayo, we have a loving God. Pero kung ang Panginoon po natin, katulad ko rin na tao, kada may gagamit sa pangalan ko, tatamaan ng kidlat o lalatmunin ng lupa. Pero again, maraming salamat sa Panginoon. Even though our sins are great, His love is greater. Katulad po sa inawit natin kanina. So mag-ingat po. Yan po kasi ang meaning talaga ng love. Ipinapakita siya, hindi lang sinasabi. Di ba ang Lord mismo ang nagsabi, if you love me, then dapat sinusunod mo ang aking mga pinag-uutos. Nung sabihin ng Panginoon yun, talagang napakalambing niya eh. Kasi maraming nagsasabi sa kanya, Lord, Lord. Di ba? Yan nga sabi ng Panginoon, many will call me Lord. Maraming tatawag sa akin ng Panginoon, pero sa huling panahon, sasabihin ko, hindi ko kayo nakikilala. Kasi they're using the name of the Lord in vain. Saka wala naman talaga yung essence ng pagka-Lord ng Panginoon sa buhay nila. They're just using the word. Even yung love. Mamaya, mapag-uusapan natin, ano ba talaga yung klase ng love na hinihingi ng Panginoon from us. So, basahin po natin yung John 3:16. No? John 3:16, diyan po kasi natin makikita yung klase ng love na meron ng ating Panginoon. For God so ahava the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. As you can see, paano raw na ipakita ng Ama yung kanyang love sa atin? By giving. Don't just tell someone you love that person. Ipakita mo. Convert it to action. Kung paano yung pag-hallelujah, hindi lang sa, kasi wala ka maisip na ibang word, puro hallelujah ka na lang. Oh, hallelujah, ang daming luya. You know? Mahilig ako sa luya or what? Yung hallelujah, yung praise the Lord, yung Yahweh, yung Jesus Christ, hindi ginagamit basta-basta. Dapat, merong kaakibat na buhay. Di ba sabi nga nila, ang buhay Kristiyano hindi hallelujah lang. Kasi pag hallelujah lang, yun lang yung kapag may blessing, saka lang siya active. Kapag may blessing, saka lang siya masaya. Eh kung paano kung wala lahat dyan? Masasabi mo pa kayang hallelujah or praise the Lord? Ganun din po sa love. Ipinakita ng ating Panginoon yung kanyang love by giving. Not by giving someone else, kundi by giving His only begotten Son. The second person of the Holy Trinity, the Lord Jesus Christ Himself. As you can see, sa John 3:16 pa lamang, God never settled for less. And He will never will. Hindi siya magsasettle for less pagdating sa kanyang mga anak. Hindi po. Una, anak na nga niyang binigay niya, ano pa ba naman niya hindi niya kayang ibigay? Di ba? Sinabi ng Biblia yan. Kung nagawa ng Diyos ibigay yung kanyang anak mismo, how much more yung mga bagay na yan? Di ba lagi nga natin, kasi lahat tayo nagtatrabaho, ang lagi natin ginagawa example, para hindi tayo lumalayo, salary increase. Imposible pa sa Panginoon magbigay ng salary increase sa atin, mga kapatid. Alam natin, with God, all things are possible, simply because salary increase, hindi ba maibibigay ng Panginoon? Si Jesus nga, ibinigay niya.
Pero bakit hindi binibigay? So there is something there, right? Saliksikin mo ngayon, Lord, why? Kasi po nakita ko walang imposible sa inyo. Si Jesus Christ binigay ninyo, Ama. Pero po yung salary increase, 20 years na ako, wala pa. Why, Lord? Magtanong na po tayo. Merong gustong ipahiwatig ang Panginoon sa atin. No? Meron siyang gustong ipahiwatig sa atin. May pag-usapan nating ahava ng ating Panginoon. Ano yung nature nung love, nung ahava ng Lord? Kasi po malaki ang kaibahan nung ahava na ipinakita ng Panginoon sa klase ng ahava meron ng tao. Kadalasan po malaking-malaki ang pagkakaiba. Una, we did not earn God's ahava. He gave it freely. Alam niyo po ba mga kapatid na hindi rational, kung gagamitin natin yung human thinking, human intelligence, hindi rational for God to love us eh. Hindi rational for God to love Israel. Magtiyaga dyan sa mga matitigas ang ulo na yan. Hindi rational eh. If you're a rational person, ang sasalbahin ninyo, bahala kayo. Dapat ganun eh. Pero ang Lord, you know what? Hindi siya ganun. Out of the blue, minahal niya ang Israel. Kapag merong nagtanong sa inyo, bakit nga pala Israel ang pinili? Bakit hindi Spain? Bakit hindi Babylonia? Bakit hindi Syria na nag-i-exist na by that time? Or bakit kaya hindi China? Bakit hindi China ang gamitin ng Panginoon? At least billions na sila. Marami ng Christians. Mga singkit na Christians. Liit mata, laki kita. No? Bakit hindi sila? Ako simple lang ang sagot ko dyan. Sila ang gusto ng Panginoon na mahalin eh. Pagdating mo sa langit, tanungin mo siya. Pero isa lang ang sasabihin ko. Sila ang gusto kong piliin, so pinili ko sila. Kasi yun lang naman ang Panginoon eh. You know why? Ibalik natin sa atin, paano natin freely nakuha yung love ng ating Panginoon? 1 John 4:19, nabanggit sa mga pag-aaral, we love because He first loved us. Sa mahal kita eh. Tingnan niyo yung pangalan ng Panginoon, I am. Huh? Lord, what's your name? I am. Okay, you are? So ano po yung name niyo? I am. Nakita niyo yung mismong pangalan niya eh. Kumbaga, ako'y si ako nga. Wala nang ibang dahilan pa. Wala nang ibang explanation, basta ako ay si ako nga. Kapag nagmahal siya, ganun din, Lord, bakit mo ako minahal? Basta minahal kita. No more any other explanation. Minahal kita. Kung bakit ko po medyo hinuhukay ito. Kasi po ba, di ba, ang mga tao kapag tayo nagmahal, kadalasan kasi tayo, reactive eh. Natutunan mo lang sa mahalin kasi minahal ka niya eh. Di ba? Kung di man yon, kung ikaw namang lalaki, mangganda kasi eh. Right? May mga katwiran eh. Bakit mo naman minahal yan si Nena? Tingnan mo naman, oh. Ang ganda. Right? Yun ang mga dahilan eh. Ang ganda kasi, ang bait kasi, ang sarap kasing magluto, ang mata, pumipilantik ang kanyang mga kilay, ang mga pilik mata or what, ang kilay, hindi umaabot sa ceiling or what. Hindi ba? Ask yourself. Sa mga nanliligaw ngayon, sa mga may asawa ngayon, bakit nyo minahal? To be honest with you, meron kang dahilan kung bakit may minahal yan. Ang isa dyan, kasi minahal niya ako eh. Ngayon ang tanong, kung hindi kanya minahal, so hindi mo na rin siya mamahalin. Hindi kasi ang ganda talaga eh. So, kung hindi siya maganda, hindi mo siya mamahalin, right? We have lots of reasons, earthly reasons, reactive reason kung bakit tayo nagmahal. Ang Lord po, kapag tinanong nyo, bakit nyo ako minahal, Panginoon? Basta mahal kita. That's it. That's it. Kaya tayo natututo ngayon magmahal sa Panginoon kasi nagre-react din lamang tayo. God is proactive. We are reactive. We are just reacting sa proactive work ng ating Panginoon. Kapag kumilos ang Panginoon, gusto niya eh. Out of His heart, out of His own volition, ginawa niya. Hindi siya nag-CI. Hindi siya sumilip sa future. Uy, in the future pala, mamahalin ako nito kahit ang sama-sama ng ugali ngayon. I love Him because of the future na nakita ko. No. Hindi po. Why? Because God's ahava is eternal in nature. Ang ibig sabihin ng eternal, walang hanggan. Ang ibig sabihin po ng eternal, walang simula, walang wakas.
Hindi po eternal yung merong simula at merong wakas. Walang wakas. Hindi total eternal yon. Ang totoong eternal, walang simula, walang wakas. As, mga kapatid, after nating pumanaw sa mundong ito, kinuha na tayo ni Lord, we will be eternals. We will live forevermore. But remember, meron tayong beginning. We have beginning, but we do not have any end at all. Yun yung klase ng eternity meron tayo. Meron tayong beginning, pero wala tayong end. Ang Diyos, ang eternity meron siya, wala siyang simula, wala siyang wakas. Yun yung klaseng love na pinag-uusapan natin. Walang simula, walang wakas. Nandun na lang talaga siya. Nandun na lang talaga siya. Jeremiah 31:3, ang sabi ng Panginoon, ang kausap niya, Israel, "The Lord appeared to me from far away." Ang sabi ng Panginoon sa kanya, "I have loved you with an everlasting love. Therefore, I have continued my faithfulness to you." Ang sabi natin kanina, God is faithful even though we are faithless. Lord, bakit po ganun? Hindi na nga ako faithful faithful ka pa rin. Hindi ba dapat nga maramdaman ko yung, pero ang Diyos kasi hindi siya kailanman pwedeng maging unfaithful Kapag ang Lord po ang God, minsan ipinaranas sa'yo, naging unfaithful siya, wag mo na siyang sambahin. Kasi hindi siya Diyos kung ganun. Hindi siya perfect. Pero yun na kasi siya Ang isa sa itinatawag sa Old Testament ni David sa God, faithful. Oh, faithful one. Kasi nature na ng Panginoon yun. Isa na sa kanyang moral attributes. Faithful na siya. Wala po tayong pinag-uusapang faith ngayon kung walang faith, walang nature na pagiging faithful ang Diyos. Goodness, loving kindness, righteousness, wala lahat yung mga words na yan kung ang Diyos hindi nag-e-exist. Kasi lahat ng yan nagmula sa Kanya. Even po yung tinatawag na love. Yung klase ng love na kung saan, basta mahal kita no? Alam ko hindi mo ako mahal, hindi mo ko kailanman pinansin, no? You don't have anything na pwede kong maging dahilan para mahalin ka. Basta ang alam ko lang, I love you. Ganun ang Lord. Ganun siya sa Israel, ganun din po ang Panginoon sa atin. Tayo, dapat talagang merong reciprocity. Mamahalin kita, kung mamahalin mo rin ako. Ganun po kasi ang tao. Reactive lang. Reactive. Pero I know, once in a while, tinuturuan tayo ng Panginoon. Kasi yun naman sinabi ng Panginoon, di ba? Love your enemy. Alam natin, wala tayong mahihita. Sa mga enemy nga sila, wala silang gustong gawin sa atin kundi to destroy us, di ba? Siraan tayo. Pero ano sinabi ng Panginoon? Love them. Kumbaga, Lord, enemy nga po siya Sinisiraan niya ako. Ichinichismis. Wala na akong nasabi. Wala na akong nagawang tama para sa kanya. Tapos sasabihin ninyo, mahalin ko siya. Alam niyo kung ano isasagot ang Panginoon sa atin kapag nangatwiran tayo ng ganon? Ganon ka rin kasi sa akin. Kung ako tao like you, there is no reason for me to love you. But I love you. So, ganun din po tayo. Kaya sabi ng Panginoon, love your enemy. Kaya nga po, hindi ba minsan ang ironic, kapatiran na nga, hindi mo pa kayang i-love, paano mo pang magagawang to love your enemy kung ang kapatid mo mismo hindi mo kayang mahalin? Napakadali, Napakadali. Kaya sabi ng Panginoon, love your enemy. Kasi po kung we know how to love our enemy, magiging madali na sa ating mahalin yung mga katabi ninyo. Sa kabila ng kakulangan natin sa isa't isa, love covers a multitude of sin. Pag-ibig pa rin ang siyang mangingibabaw. Pag-ibig pa rin. So, ang ahava na ibinigay po sa atin ng Panginoon, eternal. Walang simula, walang wakas. Dahil ang Diyos po na ating sinasamba, walang simula, walang wakas. Yung pong love, siya na mismo yun. There will be no love at all kung hindi nag-e-exist ang Diyos. Because God is love. We know that. Kapag medyo kumilos ng konti ang daliri ng Panginoon, love yun. Ang epekto ng love. Kaya nga sabi nila, ang Panginoon, pag minsang kumindat ng konti sa universe, magliliwanag ang buong universe. It's so easy for Him to do that. Mag-smile siya ng konti, isipin lang kung gaano karaming blessing ang pwede mong tanggapin. Just a simple smile from the Lord. Kaya nga, di ba, sa panahon ni Noah, di ba, ang isa sa aim ng mga kapatiran natin ng araw, to make God smile. Lord, paano kitang mapapangiti sa araw na ito? Maging aim din po natin yon. One way or the other po, ginagawa natin sa mga loved ones natin yun, di ba? Uy, pagkagising mo, ini-aim mo kagad, makapag-hello kay mahal. Kasi alam mo, matutuwa siya Di ba, baka naman tayo natuloy ng mga may asawa, may mga anak,
Wala tayong ganyang klase ng aim. Pagkagising, yung kaligayahan kaagad ng loved ones ang iniisip natin, mga kapatid. Hindi sarili. Wala siyang text, hindi ako magte-text. Yung hintayan system. Mga kapatid, dapat ugaliin din natin yung klase ng ugaling meron ng Diyos. Be proactive. Ang unang hinaasahan ng Panginoon na mag-step forward, tayo. Hindi tayo dapat naghihintay. Tayo ang magte-take ng initiative. Ngayon din po sa mga mahal natin sa buhay. Kung ine-aim natin, makapag-hi kay mahal, makapag-I love you, makakumusta para maging masaya sila sa Pilipinas, mapangiti siya. Ganun din ang ating Panginoon. Maging aim din po natin, how to make God smile. First thing sa isang araw na ibinigay niya sa atin. So eternal po siya. He gave it freely at tayo tumanggap na lamang. It is eternal in nature. Hindi pa tayo pinapanganak. God loves us. Kasi sabi rito, everlasting love, eternal love. Kailan lamang tayo pinanganak? 2000 kasi mga millennials tayo eh. Kanina sa pag-aaral natin, di ba? Okay, fine. 1990. See? Pero bago dumating yung 1990, mahal ka na ng Panginoon. Because we know, salvation is eternal. Bago ka pa naligtas, in your human form, yung kaligtasan naghihintay na sa'yo. Parang walang pinagkaiba sa mga babies. Okay, wag na yung mga baby, mga buntis. Yung mga magpapakasal pa lang, di ba ngayong pangalan, pinag-uusapan nyo yung magiging pangalan ng anak ninyo eh. O, di ba? Eulohio. No? Eulohio. O, Zacchaeus. Stanislaw. Di ba? O, European name yung Stanislaw. Stanislaw yun, ha? European yun. Stanislaw. Oh, European yun. No, doon sa Balkans, doon ko nabasa yun eh. No, sa Balkans. O, di ba? Wala pa yung bata, mag-sweetheart pa lang kayo, pinag-uusapan na, di ba? Nasa puso nyo na yung inyong future. Nasa puso, mahal nyo na yung bata. Hindi pa, wala pa eh. Pinag-uusapan na ninyo, di ba? Alam mo, pag lumabas yung bata, talagang kakain kami lagi ng ice cream, ganyan. You know? Marami ng pangarap ba? Yung mga moments of love na kaagad, wala pa yung bata. Eh, how much more ang Panginoon? Ganun din siya. Hindi pa niya tayo nililikha, God loves us kaagad. Yun po yung love na pinag-uusapan natin. Hindi pa tayo physically nag-e-exist, mahal na tayo ng ating Lord. Yun po yung eternity na pinag-uusapan natin. Yun yung classic. Minsan nga makakarinig sa mundo, di ba? Kumbaga, I know somewhere there, nandun yung mahal ko. You know, di ba? Ganyan kasentimiento ang mga tao. Kunyari, wala pang asawa, wala pang boyfriend, girlfriend, or what. I know somewhere out there, my love is waiting for me. Yung bang, hindi mo pa naman nakikita, hindi mo pa na alam kung nag-i-exist siya o hindi, pero tinatawag mo ng love. My love na kaagad. In a way, minana natin sa Panginoon yun kasi hindi pa tayo nag-i-exist, mahal na tayo ng Panginoon. Yung alam, mas perfect syempre yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. At i-share din naman sa atin yung attitude na yon. At gawin natin ang ating the best na magmana sa kapamaraanan ng ating Amang nasa langit. So ngayon po, now that we know that Ahava is not just a sentimental fuzzy feeling. Bakit ko ginamit yung term na fuzzy? Yung fuzzy po kasi yung mga confused. Hindi niya malaman, ano ba ito nararamdaman ko sa kanya? Bigyan ko po kayo ng advice. Hindi po lahat ng nagsasabi ng I love you sa inyo, talagang love kayo. Kadalasan po confused lang yung tao. Huwag ninyong samantalahin. Huwag ninyong samantalahin. Huwag. Paminsan-minsan, kinakausap sila. Maraming salamat, ganyan palang nararamdaman mo sa akin, but I believe you're just confused. Maaring fatherly love, brotherly love, sisterly love lang ang nararamdaman mo sa akin. Kaso, fuzzy for you. Hindi mo naintindihan. Ipapaintindi ko sa iyo ngayon. Maraming salamat sa iyong love, but it is just a brotherly love. Marami pong ganyan. Maging dun nagsabing I love you, siya mismo, confused siya. Ano ba talaga itong nararamdaman ko? Especially, of course, kung hindi na pwede. May asawa na yung tao, may boyfriend na yung tao, may girlfriend na yung tao, may pananagutan na yung tao, sasabihan mo na I love you, you're confused. Baka sobrang bait lang kasi niya.
na misinterpret mo. It is just a fuzzy feeling. So wag pong sasamantalahin. Wag po nating sasamantalahin, mga kapatid. Marami kasi sakay ng sakay. Uy, love din pala ako nito. Ito, love din ako nito. Ayos ah. Tuntua ka, feeling mo ikaw si Adonis or what? Bahala ka sa Panginoon. No? Pag tinanggal ng Panginoon ng mukha mo, binaliktad, ayan ang sagot tuloy niya sa'yo. No? Mapagsamantala ka eh. Pagsabihan mo, no, you're just confused, kapatid. No, you're just confused. That is just a fuzzy feeling. That is just a fuzzy feeling. So, ahaba, in its perfect meaning, sang-ayon sa ating pinag-aralan, is now clear. It is real love in action. Ahaba can be seen, can be felt through action, not just by saying it. Maganda yun kasi yung pagsasabi naman action din eh. Sabayan mo na ng iba pa. Alam naman natin kung ano pa yung ibang pwedeng i-action, di ba? Upang ipakita mong ikaw ay nagmamahal sa isang tao. Ngayon po, ang tanong, how can we really love God? Really? Kasi marami nga kasi sabi ng Panginoon, many will call me Lord, Lord in those days. But I will tell them, I don't know you. Go away from me. Dapat ganun din tayo, no? Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, I love you, mahal talaga ako. Mag-ingat po, mag-ingat. Kung kagat ng kagat, patol ng patol, diyan nagsisimula yung maraming problema sa buhay. Diretsong landas ang binigyan ng Panginoon, it is us na gumagawa ng komplikasyon. Hindi po complicated life ang disenyo ng Panginoon sa atin. Straight path life. Kung meron mang someone na ayaw ng diretso, gusto kida-kida, that's us. Wala na pong iba. So how can we really love God? Baka kasi akala natin totoong mahal na natin ng Panginoon. Remember, no? May action ng love. Hindi lamang siya word na binibigkas lamang ng bibig. So how? Siyempre, babalik tayo sa number 1. Ahava Yahweh with all your leb. Ano yung eksaktong original na English niyan or English translation? Amen. Love the Lord with all your heart. Ahava Yahweh with all your leb. Kulang na lang talagang hinibro na natin lahat, ano? Kaso wala naman sa ating expert dito. Isaiah 29:13, ito naman kasi yung puna ng Panginoon sa mga taong amen ng amen, hallelujah ng hallelujah, praise the Lord ng praise the Lord. Kinoto ni Jesus Christ in the New Testament, pero babasahin natin yung Old Testament version. Isaiah 29:13. The Lord says, "These people come near to me with their mouth and honor me with their lips, but their hearts are far from me. Their worship of me is based on merely human rules they have been taught." At ang daming ganyang tao. Natuloy nga mga relihiyoso, pero hanggang lip service lamang. O yung ginagawa nila sa Panginoon, hindi naman talaga galing sa Diyos. Galing din sa kapwa-tao. O sabi ng Panginoon, maghugasan ng paa, kanan ha, kanan. Hindi katulad dun sa kabila, kaliwa. Blasphemy! Dapat sa Biblia. Ang tunay na pagsamba sa Panginoon, yung biblical na pagsamba. Kung meron po kayo napapansin sa simbahan natin, sa GCC, na sa tingin niyo parang hindi yata biblical, sabihin niyo po sa amin, mga kapatid. Sabihin niyo sa amin kung meron kayo napapansin, at ipapaliwanag natin. At kung totoo naman yung nakikita ninyo, then itatama natin, mga kapatid. Hindi po ito church na anything goes. O ano naman yung isa doon, natutulog. Sleeping in the spirit yan. Pati isang yung tawa ng tawa. Nag-iiyakan na nga tayo kasi makapagbagdamdami ng mensahe. Laughing in the spirit yan. O ito yung isa naman, kain doon sa likod. Eating in the spirit yan. Yun yung ang tawag ko po doon, anything goes church. Mga simbahang napaka-unbiblical ng ginagawa, amen naman ang amen yung mga tao. Hallelujah naman ang hallelujah. Napaka mga emosyonal. O ano naman to, ba't nakalupasayan dyan? Lupasayan in the spirit. Right? You know,
Hanapin mo sa Biblia, wala. Wala naman. So, bumalik tayo sa heart. Ayaw po ng Panginoon ng lip service. Parang sa mga asawa, ganun din, di ba? Kaya nga mga babae again, no? Mga reminder ng Panginoon yan eh. Kasi ang mga babae, ganun sila. I love you. Tapos minsan ang babae magtatanong, talaga bang mahal mo ako? Sila lalaki naman, di ba? Kung makapagsalita naman, 4 na nga anak natin, ay nagtatanong ka pa kung mahal kita. Di ba? Minsan yung mga sagot pa, ganyan. Pero normal yun eh. Kapag nagtatanong ng ganung asawa natin, remember, ganun din po ang Panginoon. Ganun din siya, once in a while nagtatanong siya, do you really love me, Rod Mart? Siyempre, sasagot si Rod Mart, di ba? Yes, Lord, you know that I love you. Ayan, maya-maya, Rod Mart, do you really love me? Lord, alam mo naman, love na love kita. Maya-maya, ayan na naman ang Panginoon, Lord, do you really love me? Si Rod Mart, iiyak ng dadabog na. Lord, alam niyo naman, mahal ko kayo eh. Kasi may nararamdaman ng Panginoon. Kapag nagtanong siya ng ganyan, nararamdaman niya yung katulad sa nangyari sa Ephesian Church, di ba? You lost your first love. Ganun po sa mga mag-asawa din. Hindi enough na sweet kayo kapag hindi pa kasal at sa simula lamang ng kasal, pero later on hindi na sweet. Maghahanap at maghahanap, especially po ang mga babae. For me, tinatrato ko yung bilang ganun din kasi ang Panginoon. So wag po nating iisipin napaka-arte ito, mga babaeng to talaga. Hindi. Paalala ng Lord yun kasi ganun din siya. Pag meron siya naramdaman, diminish ng konti ang love, magpapaalala yan. No, magpapaalala. So heart po, hindi lips. And of course, paano natin talaga may papakita yung ating love? Ahava, number 2. Ahava Yahweh with all your nefesh. Ano yan sa English? Soul lang ba yan? Yung mahabang ano na yan, ha? Love the Lord. Yan. Love the Lord with all your soul. At mababasa natin yan, ganyan mismo si David. Psalm 103, 1 and 2. Sabi ni David, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all of His benefits. Sariling kaluluwa niya, sinasabihan niya. We must always remind ourselves, our own souls. Oh, Eric, nakakalimot ka na. Diba? Oh, Edgar, nakakalimot ka na. Paminsan-minsan, kinakausap natin dapat ang sarili natin. Hindi sa ikaw, medyo nababaliw na. You're talking to your soul. Kasi alam naman natin, nagkukulang tayo, diba? Sino sa atin na hindi alam na nagkukulang na siya? Something is wrong with that person kung ganun siya. Ang normal na tao, alam mo kung nagkukulang ka na or sumusobra. Kapag sumusobra na po tayo, sobra yata yung ginawa ko kanina. Ako nagkukulang, nagkukulang na ako kay sweetheart. Di ba? Babawi. Dapat ganun. Kinakausap natin ang ating kaluluwa. Si David, ganun siya. Pagpalain mo, bless the Lord, o aking kaluluwa. So yung kaluluwa ang gusto ng Panginoon. What matters most sa ating Panginoon ay ang kaluluwa ng bawat tao. Kaya nga yung panlabas, ito kasi panlabas ng flesh, yan yung outward representative natin sa world. Pero kung kailangan natin ng representative sa heaven, that will be the soul. Yun ang tinitingnan ng Panginoon. Kaya nga sabi niya, hindi siya tumitingin sa panlabas, kundi yung puso. So anything, ano man ang ipakita natin sa Panginoon sa panlabas, that is nothing. Hindi ko naman sinasabing nothing naman pala ito, sirain ko na. Of course not, because this is what? The temple of the Holy Spirit. At number 3 po, Ahava Yahweh with all your koach. What's that? Parang walang strength yata ang pagkakasabi. Pwedeng pakilakasan yung may strength. Yan. Yan, talagang strong na kayo mga kapatid. Strong. So tingnan nga natin. 1 Peter 4:11. If anyone speaks, they should do so as one who speaks the very words of God. Kumbaga, kapag nagsalita ka, ang laman ng salita mo, ang Panginoon din naman. Na kapag meron ka sinabi, alam mo, yun yung pinapasabi ng Panginoon. Kaya kapag ikaw mahilig ka sa chismis, para noon sinabing, ang Panginoon gusto pa i-chismis or what. Kumbaga, mag-ingat. If anyone serves, they should do so with the strength. Hindi lang basta strength. Strength, God provides. Kasi po, ang mundo nagbibigay din ng strength. Maraming kang pwedeng pagkuhanan ng strength sa mundong ito. Pero yung strength na nanggaling dito sa baba, hindi nanggaling sa taas, it will fail. Kaya nga po sa gawain, madali kang mapapagod kung human strength ang ginagamit mo. Sa lahat po ng Kristiyano, kapag kayo napapagod sa gawain, kasi hindi lakas ng Diyos ang ginagamit natin.
Kung lakas po kasi ng Panginoon, you will remain. You will stay. Mananatili ka sa gawain. Mananatili ka sa ministry. Kaya po, pag meron ka narinig, pagod na ako. No? Aba? Una, hindi ka naman nagsasabi ng evil ka agad. Baka naman yung kapatid, sobra naman kasi ang mga ministry binigay sa kanya. Siya na lang lagi. Mapapagod talaga yan. No? Huwag naman tayo maging sanhi ng kapaguran niya. Ay, ganun ba kapatid? O, ako naman. Diba? Pero kung hindi naman ganun ang sitwasyon, pagod na ako. Tapos umalis sa ministry, iniwan na lang ang gawain. Yung lakas na lang ang ginagamit niya. Hindi lakas nang gagaling sa Panginoon. Kaya nga sinabi sa Micah, not by human might or Nehemiah or what, not by human might or power, but by my spirit. Sabi ng ating Panginoon. They should do so with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. To Him be the glory and the power forever and ever. Amen. So ano man pa yung strength na ginagamit natin ngayon to serve the Lord, make sure hindi siya yung personal strength lang natin at hindi siya yung strength na nanggagaling sa mundo. Example po natin. Marami inspired sa gawain, hindi lahat. Pero kasi nandiyan si sister. Inspired ako sa kanya. Oh, nasa prayer meeting ba siya? Pupunta ka kasi nandun siya. Eh kung wala ka din. Bible study, ganun din. Sa gawain din, every Friday, ganyan. Mga kapatid, alam naman natin, di ba naririnig natin ng palagian? All of us, one day we will fail. Ngayon kung ikaw, yung lakas mo, nakakapit sa tao at nag-fail siya by that time, you will fall together with that guy. Kaya nga po, hindi sa tao. Hindi tayo sa tao nakatingin, yung strength natin hindi rin sa tao nakakapit. Dapat sa Panginoon. Para kapag bumagsak siya, at ikaw naman nakakapit ka naman sa Panginoon, ikaw ang magiging way ng Lord to strengthen the person. Hindi ka sasama sa kahinaan. Okay? So dapat po yung lakas na galing sa Diyos. Yung lakas na galing sa Panginoon, sabayan na natin ng lakas galing sa ating physical na katawang, siya rin naman ang siyang nagbigay. So panghuli po, conclusion. Paano raw natin talaga mamahalin ng Panginoon? Nalaman na natin ngayon. Number 1, ahava Yahweh with all your leb. Number 2, ahava Yahweh with all your nefesh. Number 3, ahava Yahweh with all your koach. At panghuli po, if we will do these things, we will be a powerful Christian. We will have a powerful Christian living and service. Yung tipong kahit ang dami-dami mong problema sa buhay, no? Since lakas ng Diyos ang taglay mo, mightily magagamit at nagagamit ka pa rin sa gawain. Hindi po kasi natin pwede ikatwiran sa lahat ng pagkakataon. Panginoon, kapag wala na po akong problema, saka na ako babalik sa paninilbihan. Mga kapatid, to be honest with you, that is not a valid reason at all. No, it's not. Hindi, kuyang namatay na nga eh. Kaya nga, mahina ako ngayon kasi namatay siya eh. Not valid. It's not. Meron pong panahon ng mourning. Meron panahon ng huwag ka muna tumay sa harapan. Diyan ka. Manatili ka dyan. No? Kasi po marami kasi, pag may problema, nawawala. Kung hindi man yun, nagiging palinghado ang pamumuhay. Nagiging useless sa ministry. To be honest with you, kung ang Lord ganun din siya, sa tingin niyo sino mas maraming problema? Ikaw, tayo, o si Jesus Christ na magkatawang tao siya? Sino mas malaking problema? Si Jesus Christ. Bago pa siya pinanganak, gusto niya siyang patayin ni Satanas. Si Herodes, gusto siyang patayin. Yung mga Judaizers, gusto siyang patayin. May Judas pa sa kanyang inner circle. Buong buhay ni Jesus Christ, problema po ang kinalalagyan niya. Pero na-hamper down ba? Hindi lamang yun, may mga evil spirits pa. May mga demon possessed. Meron ba nagpapahirap sa ating mga demon possessed? Meron bang mga Herodes sa buhay natin ngayon? Meron bang mga gustong pumatay sa atin ngayon, mga kapatid? Si Jesus Christ, buong buhay niya on this planet, yun meron siya. Pero hindi na-hamper down yung kanyang ministry. Eh, lalo na tayo. Ulitin ko po, no reason at all. No reason at all. Even death is not a reason for us to be hampered down sa pananilbihan. Mga kapatid, death
kung tutuusin, it is a reminder for us. Meron sila tinatawag na memento mori. Remember death. Si David himself, ang sabi niya, Lord, teach me to number my days. Meron pong wisdom sa mga taong binibilang ang taon sa mundong kinalalagyan niya. May wisdom dyan. You know why? Kasi kung laging nasa isip mo na isang araw pwede ang kunin ng Panginoon, anytime gugustuhin niya, you will do what is best for each day na darating sa'yo. Yun si David. Lord, teach me to number my days. Huwag niyong hayaan Panginoon, magpakasasa ako sa sanlibutan, magpasasa ako sa kaligayahan, sa kayamanan, anumang ino-offer ng mundong ito. Always remind me every day, one day you will take me sa panahong hindi ko alam. So teach me, Lord, to number my days, na each and every day ng aking buhay, itinatalaga ko sa inyo. Mamuhay ako ng merong pagmamahal sa inyo. Death is a remembrance that there is God. Dapat mong gawing espesyal ang bawat araw ng iyong buhay. Death is a remembrance sa atin na since one day, we will be sa kanilang position, do what you have to do now for the Lord. Gawin mo na ngayon yung dapat mong gawin. Kung gagawin natin yung ganyang pagmamahal sa Panginoon, we will abound with all kinds of blessings than we can ever imagine. Totoo po ang pinangako ng Panginoon that I will give you life, no? Buhay na ganap at kasiyasiya. Totoo po yan, mga kapatid. Totoo po yan. Just wait for it. And while waiting for it, do what you have to do. Tari, sabi ng Panginoon sa mga apostol, okay, kasi aalis na siya, pumanik siya sa langit, at sabi ng Panginoon, bago yon, tari around, huwag kayong lalayo ha, dyan lang kayo ha, dyan lang kayo sa Jerusalem, tari, magstay lang kayo dyan, wait for me, wait for the Holy Spirit. Naghintay sila, ano nangyari? Bumaba ang Holy Spirit, they were blessed with so much power, na libo-libo ang naliligtas through the Holy Spirit sa pamagitan ng ating mga kapatid. So tayo man ganon, habang tayo naghihintay, let's wait around the Lord. Do not wait far from the Lord. Ang gusto ng Panginoon, mag-wait ka. Yung pangako ko sa yung buhay na ganap sa kasiyasiya, it will come. Pero ang gusto ko, habang hinihintay mo yun, wait near me. Maghintay ka, diyan ka lang sa tabi ko, anak. Huwag kang lalayo. Marami pang hindi nararanasan yan, kasi habang naghihintay, malayo sa Diyos. Huwag po natin gagawin yan, mga kapatid. So tayong lahat po, yumuko, tayo manalangin. Lord, maraming salamat sa ahava. Maraming salamat, Lord, na napaka-profound, napakataas po ng tunay na kahulugan ng love sang-ayon po sa Hebrew language. Love means action. Love means giving. At yun po ang nais naming ibigay sa inyo, Panginoon. Hindi lamang lip service, kundi ipakita ng aming mga buhay, ipakita namin through these ministries na ibinigay mo sa amin. Kaya Lord, maraming salamat po sa inyong paalala. We believe marami pa pong dapat kaming malaman patungkol sa bagay na ito. But Lord, by your Spirit, ituloy po ninyo ang mensahe sa aming mga puso at isipan. Kaya Lord, Father in heaven, thank you very much. Ito pong aming samadalangin in Jesus' name, sa paggabay po ng Santong Espiritu. Amen and amen.